Okay, this is a special episode here in Crossfire. Medyo matagal ko nang gustong maging guest. Ang guest natin ngayon, super idol to. The greatest man in the internet. Para sa akin talagang sobrang tuwang-tuwa ako sa feed nito. If you're not following him, you're missing out. Okay? The Incredible Rolando D. Hello. Salamat sa invite, brother. Ayun. Sa mga hindi nakakaalam, Rolando D is the reigning welterweight ka, 'di ba? Welterweight champ. Super well done. Super welterweight champion ng bare knuckle boxing, BKB. A true Filipino pride and patriot, and again, the funniest man in Facebook. Sobrang tuwang-tuwa talaga ako sa mga post nito. First and foremost, congratulations for defending your title a few weeks ago, mga 1 month na siguro, no, against Paulie Almost Malignaggi. nagpasya na 1 month kasi ano yun eh. Lagpas ng 1 month. May Okay, 31. and it was pretty quick. Almost 2 months. You did the quick work with Paulie. Talagang hindi siya nakaporma sa iyo eh. Everything you said during pre-fight na parang this is a different game, 'di ba? Bare knuckle boxing is not boxing. Because yung ginagawa ko lang is sinasabi ko lang kung nakakakita ko and katotohanan lang. I don't want to pretend kasi Oh. na ito yung nakikita ko then I will not speak about it. Siyempre, gusto kong sabihin ko lang paano ko nakikita yung laban. Even sa UFC, but we all have predictions. How much more in my fight, which is mas professional ako pagdating sa fights kasi I watch the opponent. Yeah. I do the game plan. Medyo, so, I will always do prediction in my fight. Hindi dahil sa pagyayabang. Oo. Ano lang, yung katotohanan na nasa isip ko. Actually, ikaw nga yung hindi yung trash talk mo nga ano pa eh. Very gentlemanly, very respectful na trash talk eh. Kung matawag mo ang trash talk yun. Paul is a good person eh. Oo nga, di ba? Hindi lang, galit lang tayo. Galit lang most of the Filipinos sa kanya kasi he's talking bad about Manny Pacquiao. Oo. Pero back of the camera is like me. He's a good person. Medyo opinionated lang and hindi siya natakot ko kung anong backlash na gusto niya sabihin. Basta yun yung sinabi niya. I honestly respect Paul. Like, I was very respectful with him. Yeah, and but ano rin talaga, but again, you were correct that he was totally outclassed in the boxing, in the BKB ring. Ano po tawag doon? Yung triangle. Special boxing. That's the problem with most boxers. Not everyone, but that's the problem with most boxers. They think boxing is king. Mm-hmm. The only reason kung bakit boxing is king kasi siguro it pays really good, pero yun yung mali ng ibang boxer. They think it's yun yung hari ng combat sports na. Kaya mas mahirap na sport for me. But in my opinion, ngayon, Bernacle, kala niya kasi kaya niya lahat sa Bernacle kasi he was 2-time world champion. Oo, he's a very decorated champion eh. Di man ako world champion ng boxing or something. I never had a pro boxing background. So, siguro ganun. Pero right now, we're not gonna be talking about combat sports. Okay? Kasi aside from being the best BKB boxer right now, si Gab is also a very opinionated and very outspoken person on social media, and I'm sure he's got a lot of things to say about dito sa nangyayari na di ba all of a sudden biglang napakadaming patayan and it's so gruesome and very graphic. So a few weeks ago we had the Tacloban school shootings, and then just a few days ago, kahapon lang ata, yung Move It driver, and then merong pinatay na vlogger, and then merong namolestya sa loob ng kotse niya, 'di ba? So are you updated to all of this happenings, Gab?
Comicsman Crossfire is a fully independent production that champions free speech through real conversations, principled debates, and unfiltered exchange of ideas from the best people we can find. You can support this program by joining our YouTube membership, which gives you access to the unedited live streams of the episodes, or by sending direct donations through this QR code. Salamat at mabuhay kayong lahat. Syempre, I'm super nationalistic eh. Especially before, super nationalistic ako. I love my country, I love our culture, syempre. It's sad eh. It's sad na ito yung mga nangyayari sa lipunan mo. It's very sad. Oo. Sometimes you need to speak eh. You need to speak. Kinakailangan natin magsalita eh. Kasi, well, I'm not really a good person, pero may quote, diba, if good men, na hindi sila nagkasalita, yung hindi nila kinokorek yung evil, hindi sila nagbibigay ng opinion, yung ang mga maghahari, yung mga bad men. So, we need to speak up. We need to say our opinion kasi, mamamayan tayo ng Pilipinas. Especially ngayon, may mga following ako in my personal and in dun sa fan page ko. So, other than sharing the gospel and other than my career, so we need to speak out. Democratic Yeah. act. And also, yung mga posts kasi ni Gab are mostly they're really funny. Pero ano siya eh, pero totoo. It's really based kung yung tawagin based and parang you actually parang almost ano nga eh, parang kids say the darndest things na parang 'di ba yung palabas dati na parang yung pagkaka-layout mo ng paliwanag napaka-obvious eh. And sometimes merong mga hindi nag-agree kasi sometimes you can sound crass pero malinaw na malinaw yung gusto mong sabihin. So right now yung as a fighter kasi meron akong nabasang sinabi mo dati your history had been merong violence ganyan. So what are your thoughts about these things happening? Um, I'll be honest. I miss the Duterte era. And it's not a good person, I can say, but it's very nationalistic. Magkaiba kasi ang moral and good person sa being nationalistic. You can be nationalistic and evil. And that's the good thing about Duterte is hindi naman mabuti yung ginagawa niya. Pero hindi yung pagpapatay ng, parang galit siya sa mga criminal. May Christian-wise at may Christian, mali, hindi maganda yun. Pero it's very nationalistic. What yung mga ginagawa niya. Hindi man akma sa opinion ng mga Kristiyano, pero saving his country. Super nationalistic niya. Kaya doon ko siya na. Okay, yeah. And So I miss yung time na namamatay ang mga criminal more than the law abiding citizens. law-abiding citizens. Okay, so yan. Of course, that's one of the sentiments shared by millions of Filipinos. And oftentimes, kasi ako, hindi ako maka Duterte eh. I'll be honest with you. Okay, and but I also ang isang ayoko lang na nangyayari at times, actually oftentimes is the people, diba, like you, na parang automatically parang you get condemned to o 'di ba parang masama kayo mga ganyan. But then all ang sinasabi ko doon at least based dun sa ibang mga nakausap ko, I don't know about you, I'll let you speak for yourself, 'di ba? It's just a compromise kasi even you said na hindi mo gusto yung ginagawa ni Duterte pero okay parang If parang we, you we can will talk about ideals kasi,
Oo. Can you I expound on that? Kasi parang Yes, kasi Mm. gusto natin ng maayos na leader na loving but just then loving, just and nationalistic. He loves the country. Maayos yung tao, hindi rin siya hindi rin siya lumalabag sa batas and everything. We all want that kind of government and leader. Gusto natin yan. Wala namang hindi. So, pero kasi the reality speaking, realist din dapat tayo. I mean, binibigyan ka lang ng options na nasa palad mo. Yung options is, if like, for example, Duterte is not really a good person, I can say that even I voted for him, he's not a good person, but is, alam mo yun, like, pamiliin ka kung sinong mamamatay. Like, if papipiliin ka yung kriminal na nanggagahasa ng bata, nang hold up ng mga grab driver na na merong anak na autistic na sa kanya na umaasa. Like, wala man lang warnings, wala namang hold up to eh. Wala tong hold up pre, nakailan lang pera, Oo. wag ka na lumaban. Alam mo yun, like, hindi eh. Diretso patay, kuha ng motor, etc. Oo, nakita mo, you can't even defend on that, 'di ba? Nakaangkas sa'yo, tapos Yeah. pagbaba, tapos sasaksakin ka na kahit Hindi man lang lumaban. Hindi man lumaban yung tao eh. Nung oo, nasaksak na siya, nagmamakaawa pa siya. Tama na, oo. pumasok ko sa utak ko yung, pero yung nagmamakaawa siya. Kasi alam mo ko siguro nung nangyari yun, iisip niya yung anak niya na iwan. And he was crying eh. And sobrang sakit na niya. Mm. You want, if we given two options, like, gusto mo ba na mangyari yan sa ating mga law-abiding citizens na may pamilya tayo? Mm. Or gusto mong, binibigyan lang tayo ng option dito sa Pilipinas eh, yung katulad ni Duterte, o yung mga super weak leaders na they're very idealistic, na napapahamak na yung mga napapahamak na yung mga mamamayan na talagang lumalaban ng patas. Eh. So, ayun yung nangyari. You only need ang re-respeto. Hindi man yun sila may respeto ng ideas yung mga criminal. Only thing they understand is ano din, evil and violence din. Eh. So I think we need a Duterte to put fear. Kinakailangan na matakot. Kinakailangan matakot ng mga criminal. They need to be afraid na pag ginawa ko to, like, I'll die the next day. Pag naggahasa ako, 100% pag nahuli ako, I'll get tortured. Like that. I mean, it's bad, pero we only have two options. Hindi naman tayo binibigyan. Dito, we're in a third world country. The reality of the Philippines is you need to choose who's the lesser evil and who's the more nationalistic. And the lesser evil for me, at least in my opinion, is the side of the Duterte. I'm not saying they are good people kasi hindi naman talaga Well, yeah, mabuting tao. can you expound that? Can you expound on that? Yung why do you say he's not a good person? But Man, still nag-aano ka kasi medyo kontra to somebody else that may be a contradictory statement eh. So can you explain? hindi naman tayo, I mean, if you're willing to kill like these criminals, I mean, hindi ka mabuting tao na mabuting tao. Then he is, I mean, nag-agree din siya na womanizer siya. Isa na, I'm hindi ako mamalinis, pero I want men to respect their marriage, respect the woman, etc. na you will do your best na huwag mag-cheat sa asawa mo, di ba? And of Okay. course, as a Christian, they said, love your enemies, forgive 7 times 7 times 7. So I don't believe na mabuti siyang tao, but I believe he's very nationalistic. And what he's doing is good for people like me, people like you, doon mga law-abiding citizens. So if meron naman tayo makikita kasi na better than the way of Duterte, like mabuting tao din, then ano din siya ng justice, hindi din siya corrupt, etc.
we will vote for that, pero I believe yung lesser evil talaga yung kinakaila dito sa politics ng Philippines. We need to understand the reality. You just need to choose the lesser evil. So, and who is Okay. the more nationalistic person? And the Duterte is very nationalistic. That's what I can say, at least in my point of view. I see, I see. Kasi kasi I've been ako hindi naman ako DDS, hindi din ako pink. I'm more of an ideological yung Ah, politics ko eh. Centrist na ano ako eh. Libertarian. It's that's better. That's uh better than choosing a side kasi like again, oo if, nga eh. if pili ka ng side, pili ka ng side Oh. is ego mo na lang yun. Paano ba nagkamali yung side na yun? So yung ego mo to defend and protect yung pagkakamali ng side mo is hindi mo na i-criticize yung pagkakamali or you will not accept na may mali sa inyo. You think na you will just pretend na tama yun. So I think Oh. it's better to be in But the middle like you. Middle like you na you appreciate you can appreciate the good things about the politician. You criticize the bad things. And sa tingin ko dapat ganyan tayo mga Pilipino. Kasi yeah. sabi sa Bible, 'di ba? Sabi sa Bible, huwag kang umasa sa tao, umasa ka lang sa Panginoon. So, I mean, Mm. magkakamali pa rin 'yan. So, mas Uh, better yung political opinion o political side mo siguro na you're in the middle. eto may just for ano lang, posterity's sake. Pwede ko do you consider yourself a DDS or yung mga ganong klaseng bansag or what? I mean, I voted for Duterte. If they call DDS na I voted for Duterte, pero consider myself middle kasi if I might not vote for Sara just because he's a Duterte, I'm not saying if there's other choice, better choice than Sara, so be it. Pero siya kasi yung parang pinaka mas okay na candidate dun sa lahat ng kalaban niya. So, I don't know kung boboto ba ako next election kasi marami din akong di-agree sa ideology ni Sara. Meron din akong ibang hindi gusto sa narinig ko sa mga gusto niyang plano pag nag-lead siya. So, I think, kung DDS kasi, pag tinawag mo kasing DDS ka is, hindi mo kikriticize yung mga bad things. So, I don't consider myself DDS. Like, I'm just seeing Sara as the lesser evil compared sa ibang candidate. So, I see. don't consider, I consider, kung ang DDS is, like, kung DDS na sinasabi mo is Okay. that I voted for Digong. I voted for Digong. Pero yung DDS na medyo parang cult-like na anything na ginagawa nila laging tama, even it's obviously wrong. Hindi ako ganun. Isang tao lang talaga inaasahan ko na talagang hindi magkakamali. Nagkatawang tao, that's Jesus Christ. So, siguro, you can say I'm a DDS kasi I voted for Duterte, pero hindi ako yung ibang DDS na sinasabi nyo na always na talagang halos yung nagkakasala yung mga Duterte. The blind follower ng Duterte. And also kasi let's face it, Duterte is kahit makabalik siya dito, hindi na rin naman siya magiging presidente eh. Kasi matanda na siya, 'di ba? So, ang I just wanted it to be clear. Right now, parang nagkakaroon ng blanket sa mga tao na parang even nga mag-disagree ka lang dun sa mga pink, matatawag ka ng DDS minsan eh, 'di But ba? I don't like, Talaga, bakit? I don't like. Sa tingin ko mas masarap pakisamahan yung mga DDS kaysa sa pink. Kasi I'm like I've been with other DDS like mga masculine sila, mga masculine. You can have decent conversation pag DDS ka eh. At least in my Experience. in my point of view tsaka sa experience ko, my family voted for Duterte and we Yeah, have conceded. discussions na eto yung ayaw ko dito. I don't like this, I don't like that, then magkasuy pa yung isa. And, yeah, that's democracy. Problema kasi sa
Sa Pink naman, they shout for not democracy, pero they can accept ano eh, different opinion. Kailangan sila lang tama, sila lang malinis, sila lang edukado, sila lang nasa alta syudad, and everyone na nagdi-disagree sa kanila, bobo, mahirap, walang pinag-aralan. I don't like that I don't like those kind of people kasi pride yan eh. Like, you think never ka nagkamali. Sa tingin mo, yung opinion mo and political views mo, perfect na walang butas. So, I think, mas okay pa yung ibang mga DBS kaysa sa Pink. So, I never seen a Pink man na, parang nag-inacknowledge siya, nagkamali siya, or criticize niya yung mga opinions ng binoto niya. Hindi ko pa nakakita ng ganun. So, To a DDS. Parang, o kaya sa a Pink person pero na nag-concede sa DDS. every time na may different opinion ka, magko-comment, DDS mindset, DDS ka, ganun. How can we have a decent discussion, intelligent discourse sa internet kung your argument every time na may opposite opinion laban sa opinion mo is ibabrand mo na sa DDS, bobo, pangil, etc. Paano tayo magkakaroon ng maayos na discussion as a country na democratic. I'm a big fan of Charlie Kirk. My Same. more of my political stance ko is more of yung political stance si Charlie Kirk. Oo. Ito kasi yung isang thing dito. Madami sa interesting kasi yung sinabi mo kanina na you see Duterte as the lesser evil, 'di ba? Kasi madaming nagsasabi na si Duterte yung main evil. Parang sa kanila nga parang satanas na si Duterte eh. And their side is the lesser evil. Kasi even the Pinks naman would still concede na may mga corrupt talaga eh. Ano? Nakapit ng power bank. Ayan, nakapit na. May na. Ayun. Okay. Did you hear my question or do I repeat it? Hindi yung kasi to a lot of people, especially sa social media or siguro madami rin talaga akong friends na Pink. Sa kanila si Duterte yung talagang masama. Parang satanas na nga eh si Duterte eh. Tapos sila yung lesser evil. Pero sa iyo baliktad. So what makes you come up with that conclusion? Aside from sa mga nasabi mo, maybe you can kasi it's to a lot of people that's something new. Lesser evil siya kasi is doing yung katulad ng sa drugs. You can just earn it. Pwede naman siya kumita sa drugs eh. Pwede naman siyang hindi na lang mag-go against these people. To go if gusto niyang mas manalo sa mas mahalin ng tao, then but hindi na siya mag-go sa gusto ng mga tao, kung gusto nila marinig. So tigil niya na yung gawin niya magsalita. Always ka lang go with the flow kung anong gusto ng mga tao sa internet, social media. And the idea na he risked his freedom. Alam naman yung darating siya. Kaya ilang beses sinasabi na darating, like, pwede siyang patayin, pwede siyang makulong, and I'm okay to be to rot in jail just to save my country, etc. So, I mean, like, kasi we've been, nasanay na tayo sa mga politicians. I grew up, nasanay tayo sa politicians na willing to kiss the masses, the asses of the masses. Just, they're willing to pretend na ito ganyan, and then there's this guy who's willing to
show different yung kung sino talaga siya and kung ano talagang goal niya sa Pilipinas, na gusto niya malinis ang kriminalidad sa Pilipinas, gusto niya yung mga tao sa mga law-abiding citizens will not fear paglalabas sila madaling araw sa labas and ang mga criminal matakot, etc. Sa tingin ko is the lesser evil kasi plus yung sa terrorism, like he fought terrorism. Kaya pinahina niya ng CNPA in his time. Then he saved. And kung hindi si Duterte yung panahon na umatake ang ISIS sa Marawi, baka Islamic Caliphate na Marawi ngayon, di ba? So he did a lot of good things sa panahon ng ano siya, ng leader siya. And marami din tayong mga dinadaanan ngayon I mean, taga-Tasma ako, tapos I always commute, maneho for cross-training. 16 years na naglalaro sa pagpapalik-balik ako Manila, QC, every week. So nakita ko yung pinagkaiba na-appreciate ko yung pinagkaiba ng Mabili Steel Project niya, etc. So, I mean, lahat naman kasi ng politician is, I'm sorry to say this, pero all of them are the same. Well, hindi ko i-exclude si Duterte. All of them are the same. Meron lang talagang something kay Duterte na he loves his country. Yun na nakita ko. He loves his country and is willing to, maradical din yung pagmamahal niya sa country. Is willing to offer yung kung ano nangyari sa kanya, gagawa niya yan eh. He chose that route eh. Alam niya mangyayari yan eh. But I still wanna make sure na safe yung ano natin, yung mga law-abiding citizens natin. And so I think it's the lesser evil eh. I believe it's the lesser evil kasi most of the people sa other side, they kiss the asses of the communist terrorists, di ba? Masyado, like, imagine na lang kung hindi si Duterte nung panahon na yun. Sobrang lakas ng mga komunista ngayon. I think they're very powerful. And hindi din kawawa yung mga ano natin, mga sandatahang lakas. Yung sandatahang lakas natin is sobrang thankful na nung tumungtong si Digong, di ba? Kasi he supported the AFP, halos sinoble niya yung sahod. And I think, yeah, all of them are evil, pero I call Duterte as a lesser evil kasi he really loves his country. He loves his country. And kung ano man nangyari ng panahon niya, at kung ano nangyari sa kanya ngayon is pinili niya yung route na yan kasi he loves the country. So I think lesser evil siya. Kasi lahat naman sila masama. Nagkataon lang talagang etong taong to is radical nationalistic siya. I see. Well, it also doesn't help the case. This is nasabi mo about communist na yung mga katulad nung sa mga estudyante na parang obvious naman, 'di ba? Alam mo 'yun, kasama na dun sa barilan tapos biglang pagtatakpan pa rin ng ibang mga politician. Kung hindi si Duterte, sobrang lakas yan ngayon. Sobrang lakas na sana ng So you believe that talaga? Hindi, I believe na kung hindi tumungtong kasi ang nakita ko is nung tumungtong si Digong, I mean, you can correct me on this. Okay. Tumungtong si Digong, trinay niya magkaroon ng peace treaty sa mga yan eh. He offered them, yung seats, i-appoint niya just for them. Ayaw nila, hindi nila to trust the government, just for them not to, hindi na magrebelde, hindi na maging terorista, and hear their side. But the problem is that every time na binibigyan sila ng position, bibigyan sila ng power instead of may pagtulungan sa government, may pagtulungan sa democracy, kung ano mang gusto nilang hinaing, sabihin nila in a proper forum, solve it in a proper way. And ang ginagawa nila is they use the freedom and position na binibigay sa kanila, hindi kung ang panahon na yun to attack the government more. So
Tapos, because I think Duterte yung mali ni Duterte, he tried to befriend them para magkaroon ng peace between the government and the Reds. Then, no, hindi talaga sila ganun eh. They really want to rule. And Gusto yun? Oo. ayaw talaga nila Negotiate. magpatulungan si Oo, okay. government. And that's it. That's yung plan B na ginawa ni Duterte is to destroy them. You don't want to you don't want to ano ba yan to peace sa Taga Davao ka ba? ay ayusin natin to sa maayos sa paraan, bigyan na ng posisyon, ayaw niya yan, gusto niyo tayo kayo mag-lead at kayo masunod, and magugulo pa rin kayo, etc. So, yun yung plan B na talagang in 6 years na nakaupo yung matandang yun, he tried to eradicate talaga the NPA. So, sobrang hina lang. Ngayon, ang nangyayari is they're trying to recover sa 6 years na wala na naman na matanda. They're trying to recover again. To recruit. Magalit nga sila sa NCAC. Pinapatanggal na nila. So, I believe, yes, yung tinanong mo sa akin, do I really believe na humina ang communist rebel and ang mga komunista ng panahon nito? I think so, yes. Sobrang laking. Kasi marami ako, lumad daw ng Davao. Marami akong katugo sa Davao. Marami akong kaibigan. Ano? Hindi. Yung mga kapag-anak ko taga Davao. Okay. So, It's nakita namin yung na hindi na ganoon kalakas doon. So, yung mga nakikikita ng mga magsasaka, mga negosyante, safe na sila ngayon, etc. Mina talaga sila ng panahon hindi ko. Ngayon, lumalakas oo na nga. ulit. Well, and also tingin ko naging diskarte ng mga komunista. Although ayaw nilang bitawan yung armed struggle eh. Ayaw nilang bitawan yun talaga eh, doon sa nakikita ko. Pero ang isang diskarte nila is to parang katulad nung ginagawa ng mga communists sa America, they infiltrate the schools, they infiltrate different institutions dito sa Pilipinas, like media and other institutions. And so yung kasi isang ano ko sa'yo na I see you as a man's man, okay? I see you as you are very patriotic. You are a self-made man na who literally fights for the country, 'di ba? And you are on top of that, you are a family man. You always post about your family. You are a man of God and of faith, and nakikita ko na judging by the things that you do in social media na mabuti kang tao. and it's kumbaga Right. parang when people say when I hear pundits na parang ikakast off lahat ng DDS o kaya Duterte supporters, ay naaalala ko yung mga katulad nyo eh. Kasi 'di ba may mga kilala tayong ganyan. So, hindi naman ganun si ano eh, 'di ba? Ako hindi naman meron akong mga kakilalang DDS, hindi naman sila masasamang tao. Hindi naman lalong hindi sila bobo. Pero for some reason, it became acceptable to to do it. So when they say that, anong nararamdaman mo? How do you react to that kind of Hindi ko na branding? that's how argue the left. Pansin ko, naintindihan ko na yung how the communist works. Mhm. Ang gagawin nila is, they will just, kunyari, merong isang opinion na hindi nila gusto. Mhm. Tapos, ito yung gusto ko, ito yung gusto namin mangyari. And anyone na may opinion na against that is ilalagay nila sa box. Napapansin ko, ilalagay nila sa box at babansagan nila at yung bansag na yun is na magiging insult. Like if you're a Duterte supporter, for example, DDS ka na.
If you voted for Duterte, DDS sa tawag namin sa iyo, and pag tinawag ka namin DDS, ibig sabihin nun, bobo ka na and wala ka na pinag-aralan, etc. Everything you say, Ilalagay ka nila sa ganong label para there's no more discussion. Wala nang discussion, wala nang palit. automatically discarded, di ba? Wala Oo. nang palitan of opinions, civil discourse. Wala na yung essence of democracy, di ba? Even kunyari, if hindi ka nagka-agree na sa this radical LGBT ideology na bago lang, na na okay lang mag-castrate galing sa US na okay lang mag-castrate ng bata, okay lang na babae, ang meaning ng babae iba na iba na yung mga lalaki na Trans women. who identify as as women is babae na dapat sila. If you disagree, homophobic ka. Okay? Or homophobic ka, wala nang discussion, homophobic ka. Yan yung napansin ko sa mga Reds tsaka sa left. Like, they are not willing for a civil discourse. So, for a civil discourse, ang gagawin lang nila ipapahiya ka nila by calling you sa isang name, pagkatapos they will all pretend that it's disgusting. Yung names na yan, kinakalampandirihan namin, and there's no more civil discourse. Napansin ko. Yeah. And yun yung napansin ko. Kaya tingin ko is mas cult-like yung left. Mas cult-like yung left kaysa sa DDS. I must agree, may pagka-cult-like din yung DDS. Pero in my experience kasi talaga, sa tingin mas cult-like yung sa kapila eh. So they will brand you like DDS, homophobic, transphobic, hate ka, you're full of hate. If you disagree na, hindi yung opinion mo mali kasi eto gagawin ko. Hindi, hater ka lang. Hate ka lang. Balik ka lang sa amin kasi ganito kami. Nilalagay ka na sa box. And wala na civil discourse. Kaya I think mas malala yung sa kabila. Okay. Kasi I totally follow I've been following American politics and everything that you're saying since siguro mag 15 years na. So I totally get what you're saying. And ang thing kasi is like what you're saying about, let's say, sa LGBT, pag kinriticize mo yon, or not LGBT, actually yung gender ideology specifically, pag yun when you say na, kasi parang doktrina nila yun eh, parang isa yun sa mga tenets nila eh, 'di ba? So it's pag kinontra mo yun, instead of debating you, kaya galit na galit sila kay Charlie Kirk eh. Kaya hindi nila matalo eh, kasi they would be forced to to defend the indefensible. Diba? Tapos tatawagin nilang fascist, dictator, Nazi. Diba? They will just call you names eh. They will just call you names para ilagay ka sa box eh. Imbis na magkaroon ng civil discourse. Yeah, kasi how are you gonna defend mutilating children, 'di ba? Wala eh. Wala ka talagang laban eh. So sinabi mo yan, gagawin nila, pag sinabi mo yan, like you disagree, you question this, you question that, and you have different, meron kang different opinion. Sabi na transphobic ka lang, you're full of hate. Oo nga, di ba? Lalo civil discourse. Yung nangyari, so tingin ko mas malala yung kabila. But then again, this is parang woke debate na to eh. Pero how do you relay that dun sa mga DDS? Kasi being a DDS is a totally different thing. Hindi naman to dealing with LGBT, hindi naman to dealing with abortion and other stuff. Basically, ang feeling ko, ang tingin kong isang hallmark ng DDS talaga, ng Duterte, or at least for them, I don't know about you,
but for a Duterte supporter. Pero ang hallmark para sa isang pink ng Duterte is yung war on drugs, yung tokhang. Parang ang ano nila is yung rule of law, yung justice, na yung due process were denied dun sa mga naging biktima ng tokhang. And yun. Men, hindi, naniniwala ako doon na merong mga lokolokong pulis. Merong Okay. mga lokolokong pulis kasi marami din akong kilalang lokolokong pulis, especially dito sa Luzon. Marami talaga lokolokong pulis dito kasi hindi naman, ewan ko, I don't know, bakit sobrang daming lokolokong pulis dito. Oo. So, if you will ask me, if marami din talagang inosente nga damay ng war on drugs, etc. Pero in denial of due process, some of them, I think so. Na-deny talaga sila ng due process. Pero most of them are, at least in my opinion, guilty talaga. Kasi may Mm. isang beses, for example, kitang-kita sa camera na naksak na maril. Like, kitang-kita sa camera eh. Kitang-kita sa camera siya yun eh. Kung tutusin namin pa nga niya eh. Tapos nakagaw ng baril, pinatay. He was denied of due process. Pero I still consider that is justice. Kasi we all know, we did it eh. Hindi lang siya dumaan sa ano eh. Hindi lang siya dumaan sa korte. Pero we all know he did it. Yung isang bakla, tsaka isang lalaki. Hinold up yung bata, di ba? Tapos lumaban yung bata, pinagsasaksak, pinunasan pa. Tapos tuwang-tuwa pa sila, nakuha nila yung gamit ng bata eh. And do I agree, nag-agree ba ako doon? I mean, so I'll put myself on the family shoes. Kung nangyari sa anak ko yon, like, hinold up mo, tapos pinatay mo yung anak ko, then, kitang-kita naman sa camera na ikaw may gawa. Oo. We all know na ikaw may gawa. Nagkataon na sobrang bagal ng justice system natin sa Pilipinas eh. Sobrang bagal. Like, even siya taga may gawa, tagal pa magkaroon ng hustisya. Like, minsan yung mga may hirap na parents, minsan na-acquit pa yung may gawa eh. I mean, kung ako nasa shoes ng parents ng bata, na-deny siya ng due process, pero ginawa naman talaga niya. Oh, okay. And I'm happy with that. If kung anak ko yun, kung sa anak ko naman nangyari yun, na siya naman yung gumawa ng krimen, tapos napatay siya, I'll be very sad. Malungkot ako. Pero, ba't ka nak-rape? Anak, ba't ka nak-rape? Ba't ka pumatay? Ba't ka nagtutulak ng droga, di ba? Meron nga ako isang kamag-anak na napatay sa tukhang. Di complain na pa ako rin. Kapatid ko sa ama. Pinaril siya kasi. Pero, according sa interviews, even sa parents niya, is sumukungan, ano naman talaga yun, tulak naman talaga yun. So, medyo divided ako dyan eh. Kasi, Oo. if wala si Digong at hindi nangyari yung tukhang. And let's just put an example doon sa bata na pauwi ng school tapos sinaksak, pagkatapos sinakawan. Tapos somehow makikita natin na nakalaya yung magkakaroon ng process, issue process. And sobrang taas ng madali sa possibility na baka ma-dismiss pa yung case. Siyempre, baka marami technicalities ng due process kung mali yung filing ng police or hindi nakakapunta yung mga complainant, etc. So, for me, pipiliin ba ako ganun or if ako yung parents ng bata na hold up tapos pinatay or ganun, yung evil way ni let's label it that evil kasi mali pa rin naman pumatay.
ako as a parents, if ako as a parents, pupunta ako sa position ng parents, saan mas pipiliin ko? I'll be hypocrite to say na no, I will choose due process over dun sa criminal. Nakitang-kita naman sa camera na siya may gawa. Kitang kaya, 'di ba? Like, I will choose na okay, masaya ako, pinatay yun. Pinatay ng anak ko eh. Hinold up eh. So, yun nga sinasabi ko is nilagay tayo sa position nga nasan ka may mili. The justice system so slow. Minsan wala pong assurance. And dyan naman kitang-kita naman na pinatay ng tao yung bata. There's all the evidence. Then, yun. Yun yung naisip ko. Pag nasa posisyon ng parents, mas gugustuhin ko mamatay. Yung pumatay sa... So what I'm getting is kasi when the Pinks say this, yung mga ganyan is parang it's almost like yung mga DDS are blood hungry, mga parang mga barbarians na diba? Na parang gusto-gusto nang may namamatay ganyan. But what I'm hearing from you is you're still thinking a lot about it, and you're just analyzing, and dumadaan sa ano eh, dun sa most primal na instinct ng tao eh, yung your sense of justice, na parang if obvious naman na ginawa niya talaga yon, bawa may reputasyon talaga na addict o kaya pusher yung namatay, tapos so kahit hindi dumaan sa due process, tanggap mo. Kasi parang ano na yun eh, parang napabilis na nga lang eh, parang gano'n ang dating. So it may not have gone through bureaucracy ng justice system, pero it is still at the end of the day justice served. Yeah, I have like direct knowledge nung nasa loob ako ng kulungan. Like for example, this. I was, hindi ko na sabihin yung kaso, pero I was Okay. false accusation na dismiss yung kaso. Okay. And because of technicalities, kasi I need to go to jail kasi may nagsapa sa akin ng kaso. And the police officers sa Davao knows that I'm innocent. They know I'm innocent. Pero, katawan ng technicalities of legal system that may nag-complain, I need to go to jail while yung trial is nangyayari. I mean, that's Davao. Okay? Yung mga sinasabi na pag hindi na due process, dumaan ako sa due process eh. Dumaan ako sa due process. Even yung accused sa akin is heinous crime. Pero prinotektahan ako ng mga pulis. Hindi nga ako I'm 19 years old nun eh. Heinous crime yung ina-accuse sa akin. Nakita ng mga pulis na hindi naman to criminal tong batang to eh. He is a student. Tapos nagkataon lang na talagang eto nangyari. Pero ng mga pulis, ninagay nga ako sa ninagay ako sa kulungan ng mga bata ba naman. Kasi even I was 19, kasi alam nila baka mabuli ako sa detention nun. Baka mabuli ako sa detention ng mga malalaki kasi maraming criminal doon. Nilagay daw sinama mo na lang sa mga bata. Oh. Well, just to make sure na hindi ako masaktan. Then, this kid, pumasok nakulong. Okay, I will not put his name kasi patay na siya ngayon. Nakulong ang bata is that this is his Bata pa, 7 times. 7th time na nakulong. 7th times Nang nakulong? Nahuli, gumawa ng krimen. Nahuli. Then, nakuhanan siya ng baril. Tapos sinagawan niya yung isang Ateneo. Vivid to sa mind ko. Sinagawan niya ng laptop at in-hold up niya isang Ateneo student. Batang babae. Like, teenage na babae. Ngayon, itong bata is like 14 lang yata. 14 lang yata yung bata. Nakaandun siya sa detention ng mga bata. Tapos sabi ng pulis sa kanya na,
um, this is your seventh time. Parang pito mo na to. Di ka ba, like, pinagbigyan ka na namin nung sobrang, nung mga una mo eh. Ilang beses na siyang nakulong. Kasi talagang salo talaga sa lipunan I mean, teenager. I can consider him a child eh. Kasi mga 14, 15 siya eh. Teenager. Okay. Then sabi sa kanya nung police. Pwede bang pupuntahin mo ulit dito yung nanay mo, dali mo dito yung birth certificate. Palalayain ka na namin, lilipat na namin birthday mo sa araw ng mga patay. Or alis ka dito. Alis ka dito pinapalis na siya. So, doon ko nakita na unless yung style tapos after 2 weeks, nabalitaan ko is the kid is dead. After 2 weeks, binigyan na siya ng warning na after 2 weeks namatay na yung bata. So, I mean, nangyari sa akin. Magkaiba yung treatment. Teka, ba't namatay yung bata? Scanned down by the mercenaries. Okay. Mercenaries. Pero that kid is, that kid is, talaga, like, nung yung teenager na yan is, consider salo talaga siya sa lipunan. Sobrang dami niyang ginawang malit. While I was 19 years old, protected ako. They saw me na I'm innocent or there's a possibility na innocent ako. Then, I had the due process. The case got dismissed, etc. Pero meron kasi ito yung direct na, so yung mga sinasabi nila na, yung especially doon sa panahon yung city ko saan ako nanggaling. Sinasabi nila na basta nagka-krimen, patay agad. Hindi eh. You were given many chances eh. Yun yung okay. yun yung nakikita ko. You were given many chances after chances. Then, kaya naniniwala ako nung yung mga hindi ko naman sinasabi na I'm not like expert na masabi na sure ako. Pero naniniwala ako most na namatay ng panahon ng Duterte are just very hard-headed criminals. Yung paulit-ulit, most of them have record na umuulit pa, babalik, mala-trial, mali-dismiss, babalik. And kasi marami din ako kasi dito sa Cavite, mga pusakal talaga, like pabalik-balik na sa kulungan. Tapos babalik na naman sa dating gawin. Like, and yung mga kinakatakutan namin ng mga criminal nun, especially dito sa Cavite, is yung mga hindi nagagalaw nung unang panahon ng dumating si Duterte, they're dead na. Patay na rin sila. So, I was very thankful kasi, I mean, kasi yung mga yun talagang hindi na, almost parang wala na silang plano magbago eh. And based in my point of view and experience, anong nangyari? Kasi if sinasabi nila na you can be, like parang pwede ka rin mapagkamalan, etc. Hindi ka na mabibigyan ng due process para ma-defend sarili mo. I was in Davao. May na-accuse ako ng heinous crime and it's yun lang yung first time ko na na-arrest. And it was never abused sa loob. Never got treated badly. Never na-tortured. Hindi ako na-threaten with police. They gave me the chance of due process. And I believe naniniwala ako na most of the people na talagang natutumba let's just talk about Davao. Hindi pa President si Duterte. Nung mga talagang considered DDS, Davao Death Squad. Okay. Kung Davao Death Squad sa Davao, or mga pusakal talagang ganyan. I'm not saying na dapat silang mamatay, pero I mean, yun yung nangyari. That's how the justice system ng DDS nung nakita ko eh. They're giving you chances. They're giving you warning. Kaya nga nung panahon nung naging presidente si Duterte, pinapasuko niya lahat ng mga manase drug list, di ba? Sinasabi na magbago na kayo, tigil nyo na yan, etc. Diba? Most of them sumuko. And ang dami nga sumuko eh, hanggang ngayon buhay pa eh. Na binigyan sila ng
pagkakataon na umalis sa buhay nila eh. Like, pagiging pusher, pagiging criminal. Ito, nasa list kayo. I'm not defending this na tama to. Ito yung, this how I saw what happened eh, based on my experience eh. How they work, how the clean up work eh. Like, magbago na kayo, tama na yan, eto, nasa list ka, okay? Stop what they are doing. And most of the people na namatay nung panahon na yun, didn't stop. Wala silang pakialam. I will still continue what I'm doing. Okay. Kasi for most people, especially dun sa mga pink, I don't think may isip niya yung lahat ng mga sinabi mo eh. The entire thought process that you just Kasi laid out. I experience it. Like, Oo nga. kaya tulad ng sinabi kasi andun ako eh, nakita ko lahat eh. Nakita ko eh. Diba? Like, there's some people are given due process, especially kung hindi sigurado yung police. Hindi sigurado yung police na, ano ba to? Like, ginawa pa talaga niya. Sige, let's put it in trial. Pero some of the people talaga na napatay nila, like, alam talaga nila na yun yung may gawa. Like, yung iba dyan nakulong na ng 3 beses, 4 na beses. Pero ginagawa pa rin nila lagi. So, I mean, alam na talaga ng mga pulis na eto talaga ginawa niya. We just need to prove it in court na ginawa niya, which is our justice system is very slow and very slow and very efficient. Hindi din siya ganun kagaling eh kasi justice system is maraming butas eh. So iniwala ko yung most ng mga namatay ng panahon ni Digong, they're really medyo problema talaga sa lipunan. Kasi I can name like 10 in my heads na namatay na like I have personal knowledge eh, na criminal talaga sila. Ako, like never na-threaten ba tayo na-threaten ba tayo nung panahon ng pandemic? We're not doing hindi naman tayo mga criminal kasi hindi tayo gumagawa ng illegal. And nung panahon ng pandemic, sobrang like, I don't have fear eh, na mapagkamalan ako kasi I know na wala ako sa list, wala akong criminal record, hindi ako gumagawa ng heinous crimes, tapos trying na makalusot. And these people continued playing with fire. Yung nangyari is, kataon na meron talaga tayong medyo brutal na president na gusto nas ng parusahan, and it happened. If it's right, I mean, it's good for people like us. Good for people like us kasi medyo ng panahon na yan, medyo safe tayo kasi hindi na, I mean, yung mga pwedeng mang-hold up sa atin na mamatay, yung mga pwedeng mang-rape ng bata, pag nahay, patay na. So, is it good? Morally good? No, hindi siya moral, hindi din siya ideal. Pero effective ba siya for the safety of law-abiding citizens like us? Effective ba siya for the safety of sa future ng kids ko? Babae pa yung mga anak ko. So, effective siya. Is it moral and ideal? Hindi. Trade-off that you are willing to give, 'di ba? Okay. So, kasi well, sabihin lang natin no na parang nung dun sa mga accusations kasi against Duterte, it goes it goes beyond dun sa sinasabi mo eh. May mga sinasabi sila na organized, na parang may mga quota na binibigay, 'di ba? So, na parang kailangan pressured yung mga police na kailangan may patayin sila. Yun ang isang mga sinasabi ng organized na narinig ko yan, pero like marami naman akong pulis na kaibigan, marami akong sundalong kaibigan, and I never heard na yung kinakailangan may gawin kayo, kailangan patay kayo, hindi eh. I don't think I believe that. Kasi, I mean, wala akong direct knowledge yun eh. Marami akong kaibigan pulis and sundalo eh. Naging parang narinig ko lang yan lagi sa mga
sa mga anti-Duterte sa may quota, may ganyan. Pero I'm not saying hindi siya nangyari, pero hindi ko narinig sa mga pulis kong kaibigan, especially nung panahon na talamak ang war on drugs. I don't think there's a quota. Kasi kung may ganun, parang systemic talaga ang mangyayaring dating nun, di ba? Ah, It's okay. Kasi ako, ang narinig ko yan sa isang taxi driver. Hindi, Grab driver. Sumakay kami. Tapos, yung kapatid niya raw na police, nag-resign na kasi hindi niya na daw kaya yung ewan ko. But then again, it's just a second-hand story. yeah. Diba? May proof ba? May proof ba like order from... Hindi, wala akong nakitang like legitimate proof na it's real eh. Meron pa. Like, I don't know. Other than that story from other that than Grab that driver. excuse me, so I don't really know. Kasi ako may nangyari kasi sa akin yan sa possible. Siguro pwede nating i-assume na sabihin natin may quota, but may listahan. There's a list, di ba? There's this list na okay, nasa listahan kayo, nasa watch list kayo, etc. Bakit sila nasa listahan? Bakit may list? Kung quota lang, kinakailangan pumatay ka ng kahit sino, kahit gano'n karami. Maybe they are given quota, they are. Ito yung mga pusakal na kriminal. You have a quota to eradicate them. Maybe that's it. Pero yung sinasabi ng mga left na randomly, basta may quota ka, kaya sino dyan, pwede. Hindi eh. So, Okay. bakit may list? Bakit may list? If we talk about siguro quota, sobrang Hindi ko dami. sure. Thousands of, hundreds of thousands yata nasa list. So, bakit may list? Bakit may list? So, baka sinasabi nila is, quota is, okay, this is the list. Kinakailangan, either mahuli mo yan or do something. Siguro, baka ganun. I'm just assuming. Kailangan mabawasan to. Parang ganyan. Baka ganun. Baka ganun yung quota. Pero yung sa sinasabi nila, randomly, kinakailangan may quota ka, kinakailangan ganito gawin mo. Bakit may list? Bakit yung mga nasa watchlist, bakit andun sila kung quota lang kahit sino? So, I don't think gagawin niya ng isang president na who I know loves the law-abiding citizens. Diba? Sabihin na i-autos niya sa police na okay, may quota kayo, okay, na kailangan patayin niyo lang itong kahit ilang kaya marami, may quota. It's not stupid to say that na, syempre madadami yung mga civilian kasi mangyayari, magkakota lang. So I think, tsaka bakit kinakailangan may list? Kung quota lang ang pag-uusapan, ba't kinakailangan may listahan? Ba't may mga watch list? Bakit may pinapasuko? Bakit may pinapadalhan ng letter sa bahay nila na sumuko na, itigil nyo na yung kasalanan? Ibig sabihin, meron, hindi naman kasi stupid mga police natin tsaka yung armed forces natin. Meron sila intelligence, yung parang, meron tayong NBI, di ba? Meron nasa list yan kung sino yung mga pusakal na kriminal, kung sino yung mga labas-pasok sa loob ng kulungan. Meron silang list. So, yung sinasabi na quota, bahala na basta merong mamatay. I don't think so. Okay. For a president who loves the law-abiding citizen. Okay. Sabi ni Banat Boy, meron daw pronouncement si Bongo doon dati. That time na may presyo kada mahuli ng buhay at ng mapatay. I suppose we'll find out what do you think about the ICC trial? Let's say wag na yung kung dapat bang nandun. Kasi nandun na eh. 'Di ba? Nandun na eh, 'di ba? So anong if there's one thing that you're hoping for na mangyari doon, Legal studies, I'm not expert in law, pero may malamang ako sa mata. Legal studies graduate ako eh. Supposed to, I will enter law school, fighting, pero I chose, fighting, mas masaya ako sa fighting. Tapos kumikita pa, kumikita din naman ako sa fighting, so hindi na ako nag-law school.
Ano ko dapat? Mag-abogado dapat ako. So, ang Wow! Okay. ang Ay, ano ko, yung like, I don't think so mo-convict si ano eh, si Duterte. Beyond reasonable doubt para ma-convict eh. Beyond reasonable doubt. Paano mo crimes against i-convict ang humanity. isang tao na katulad nga sinabi ni Duterte is personal eh. Like the crime is personal eh. Paano may convict yan? Eh, may kanya, hindi naman siya yung, like he was just a president or he was ordering war on drugs. War on drugs and many people died. Tapos ngayon is ang case lang naman na final sa kanya, halos ilan na ba case? Wala pa yata 10 eh. Nilalagay nila is war, like, what's that? Like, war crime, humanity crime against humanity is almost parang hindi pa yata nagpas ng yung mga complainant sobrang konti. But I do believe he will die in jail. I do Oh, believe it. tingin mo hindi na matatapos yun and Hindi doon na siya. I believe hindi na siya makakonvict and I think he will die there. Like, kasi masyado na siyang matanda and is fragile. Yung health niya, kita mo yung health niya. Like, Oh. 5 years ago, health niya deteriorating. How much more now, di ba? But And do you feel there's injustice na nadala siya doon or as a supporter? I believe in sovereignty ng bansa. If, Hmm. if wala tayong tiwala sa justice system natin, dapat pag binugbog ko isa sa mga hater ko, kinakaya mag-file sila sa Netherlands. bakit? I mean, ba't hindi natin trial dito? Andito nangyari. We are sovereign and nag-work ang legal system natin. Ba't kinakala natin dali sa Netherlands i-try doon? Tapos sobrang hirap pa mag-gather ng proof na if ginawa talaga niya. Sobrang hirap pa mag-gather ng proof kasi they will gather it here, palili pa rin nila sa Netherlands, babalik na naman sila dito to gather proof. Ba't di lang nila ito gawin? May mga investigator tayo, may mga pulis tayo dito na pwedeng mag-imbestiga na nangyari, etc. So, kaya nga binubuwag na rin yung ICC ngayon ng Amerika, di ba? They're trying Actually, to the ICC is a globalist organization kasi yan eh. Mga plus ICC kasi hindi naman ako like 100% na evil and corrupted ng ICC. Akin lang is ginawa ang ICC for mga bansa na wala talagang legal system, wala talagang proper government. Let's name it. Like, siguro sabihin natin Yemen or Palestine, Gaza. Gaza. Ano ba mga Okay. Sino ba yung mga maliliit yung ulo? Grabe, yung mga pirata, yung mga pirate, Somalia. We need ICC sa mga ganong lugar. Pero tayo, alam mo naman natin legal system natin eh. I mean, medyo mabagal, super bagal, kaya nga medyo maraming bumuto kay Duterte kasi gusto na pabilisin yung justice ng mga nabiktima eh. Pero yung justice system natin, it works naman. So, bakit kinakailangan dalhin sa Netherlands as doon siya i-try? Plus, imposible siya ma-convict doon. Imposible siya ma-convict doon. Dapat dito na lang siya trinayal. So, possible pa siya ma-convict. Imposible ma-convict siya doon. Nakikinig ako sa mga evidences tsaka yung mga hearing na yun napapanood doon. Pinag-uusapan. Ayun daw mag-hearing na panood ko yung mga opinion ng mga tao. Masyado siya, kinakaya siya beyond reasonable doubt. Ang hirap siya. Ano naman dyan? Ang tingin ko naman dyan, ngayon, tingin ko kaya ng capable na yung ano natin. But I think nung kinasa kasi yung kaso doon kay Duterte sa ICC, parang okay pa yung tandem ni BBM at saka ni Sara eh. Parang the opposition did not have faith na Duterte will have a fair trial.
na ano, kumbaga parang kayang-kaya i-manipulate ng korte since nasa kapangyarihan yung ano, yung kung solid yung unit team, kung hindi nabuwag. Pero ngayon since nabuwag na yung unit team, I think there's a case na kayang-kaya na talaga kung sa ngayon. Pero back Ah, then parang they had probably zero confidence that it's gonna be a fair trial kung nun ginawa. ah. Siguro, pero naniniwala ako dapat sovereign tayo eh. Hindi ba disrespect yung sovereignty ng bansa? Ang justice system natin nagtatrad, okay naman. Government natin, okay naman. Parang sinabi na we are worse than Somalia, parang ganun. Ganun yung nakikinuha yung accused natin, tapos dinala sa Netherlands. Parang, walang kwenta yung government yung walang kwenta yung justice system yung dala din namin dito yung trial namin. Ganun yung nangyari. So I think that disrespectful siya sa atin. Like, are we like Gaza? Hindi naman eh. Okay naman yung Eh, government. I mean, we are corrupted, corrupt, pero it's working. It's working and meron tayong working government and judicial system. So, dapat dito lang siya trinayal. I get what you're saying. But on a personal level, on a personal uh, note lang, is ano ka? Do you feel may injustice na dinala siya doon si Digong or are you in the position na sige then parang defend yourself, prove your innocence, parang ganun. What is your thoughts about him being there? Hindi dapat hindi dapat Oh. siya andun. Inalaw na naman siya na hindi naman there's no power, wala namang power ang ICC to arrest anyone unless yung government dun is to work with ICC. Can they arrest Netanyahu? May warrant sila sa ICC. Netanyahu, can they arrest Putin? Si Putin, oo. Can they arrest those people? Hindi. Kasi hindi naman sila i-give up ng government nila eh. Kaya nga. Hindi sila i-give up ng government nila kasi disrespect yon sa government and sa sovereignty ng bansa nila. Well, kasi Nagkataon, tingin ko, okay. kaya ganun is siguro kasi political attack na rin ni BBM ng panahon na yan kasi galit siya kay Duterte, okay. I will work with ICC. So if ganun nangyari. So I think injustice siya for me, at least in my opinion. Pero sinabi naman ni Duterte din yan eh, is willing to sacrifice yung ganyan, willing niyang harapin niya mga ganyang problema para lang sa safety, para lang sa mga kababayan niya, and para lang sa mahal niyang bansa. So, I mean, he also asked for it, and he knows it is coming. For me, I mean, ginusto niya yan eh. Other than for me, is injustice din kasi alam halatang political move ng current admin. Pero at the end of the day, pinili niya yung ganyang, he will end that way. Kasi yun nga sinabi niya, is okay for him to die and burn in hell. Mahalaga basta magawa niya yung gusto niya. And ginawa naman niya yung gusto niya mangyari and how he wanna lead sa 6 years niyang pamumuno. And he saw it coming. Sa tingin ko, he kaya na medyo injustice, pero as a someone who voted for him, I think he deserved din yung hindi ako masaya, na nangyari sa kanya kasi I really want him to be tried in the Filipino court with a Filipino judge. Pero in a non-biased opinion, I mean, he asked for it. He asked for it and he knows it will come Okay. and it arrived. Nangyari yung So you sinasabi have niya. so you have no problem pa na inaresto siya. Ang medyo may think ka is dapat dito siya i-try, ganun. Ah,
Kasi Okay. wala naman wala naman nag-file kasi dito sa Pilipinas eh. Dapat siguro kung talagang feeling nila hindi nag-work yung sa at least they tried, di ba? Well, Mag-try tingin muna sila. tingin ko nga kasi is because they thought the BBM and Sara alliance will remain. So they would have no choice na kundi dalhin doon. Yun ang naisip ko. Kaya doon sila dinala. Teka, sagutin ko lang tong sabi ni can't believe you agree with all of this. Hindi naman sa ganun. But I am allowing si Gab to express his opinions, 'di ba? And also naman eh, It's democratic I find country. it really I mean, reasonable. Oo. medyo possible na hindi wala tayong hindi tayo pareho ng political opinion. Mm. Pero this is the beauty of democracy. We can have a civil discourse ng opinion ko, without throwing insult, without being mainitin ulo, galit, etc. Gusto ko lang, mas maganda nga tong ganito na meron tayong, ikaw, like, alam ko, iba yung political views mo. Katulad ng sinabi mo, iba din yung political views ko. Minsan nag-agree tayo in some areas. Sa Mm. ibang areas, hindi tayo nag-agree. That's the beauty of democracy. Kasi kung katulad niyan, parang he sounds like very offended sa sinasabi ko. Hindi na yan, it's not the democracy na pinaglalaban ng mga ninuno ng mga ninuno natin eh. Tsaka Yeah. ng pinaglalaban ng bansa eh. Dapat meron tayong ganito. We will have a civil discourse. Opinion mo, opinion ko, and somehow we can agree on something. Somehow we agree to disagree, di ba? Yeah, and also I ang ang kulang kasi sa atin ngayon is people are not even trying to understand where each other is coming from already. Yeah. May marinig lang isang buzzword na parang disagree ako diyan. Uh, Wala nang chance to expound kung what do you really mean, 'di ba? Parang we go back to what you're saying earlier na parang it's so easy to just default into ano na lang, wala, bobo ka, ganyan. Kasi ang isang problema rin kasi dito, yung nagsasabi nun, probably isn't very articulate din. Hindi niya rin alam kung ano sasabihin niya eh. He can't, Uh, he also cannot debate his ideas kasi yung ideas niya narinig niya rin lang dun sa kung kanino man na influencer, 'di ba? Na tapos yung influencer na yon is just probably narinig din lang ng from somewhere, and it's ang matindi dito sa Pilipinas, ang puhunan mo lang para maging isang political pundit sometimes is yung audacity eh, 'di ba? Yung audacious ka lang, 'di ba? Kaya mong magsalita, na kaya mong sabihin itong mga ganitong klaseng bagay with plus, ano din naman, nawala lang. ang stance ko ganito, if there's someone like Vico Soto, tumakbo si Vico Soto, like if you agree, you say na BBS ako, na puro lang ako Duterte, etc. If tumakbo si Vico as in vice You will vote for him. or president, in the future, I will vote for him. Oo. I will vote for him. Does that make me BBS na hindi nag-iisip? I will vote for him. Nagkataon lang na kasi sa Duterte, tsaka yung kalaban ni Duterte nung panahon na yun. Wala eh. I think, tsaka yung ano niya, yung pangangailangan ng mga tao for the safety nung panahon na yun. Grabe, sobrang dami ng masama. Ngayon nga, nung kakahuli ng Duterte, wala pa yata isang dekada since since bumaba siya, di ba? Like, mas lumalala naman mga krimen, ang dami namang ganito, ganyan. So, imagine, like, before Duterte, they all have the chance to
get in, get out, get in, get out, get in, get out, do crime, get in, get out, do crime, get in, get out, do crime. Then there's this evil people, but nationalist and evil person, like very, very kamay na bakal, who's willing to break the law just for you to punish the wrongdoers and the parang ka siyang punisher. Just then may yun nangyari na parang saan sila. So pero again, kung sinasabi ko nga na merong mas better kay Duterte, I think Vico Soto is a good choice in the future. Masyado pa siyang bata pero maybe in the future. Not maybe. I will, if hindi siya magbago, hindi siya makorap ng politics, I will vote for him in the future. Masyado Yeah. pa siyang Same, bata. same with me. No. Masyado pa yata siyang bata to run for the presidency or vice president. Ako meron akong nakikitang ito medyo wild to. Pero in the next 20 years sana maging politiko si Alex Ayala. Nagagalingan ako sa kanya eh. Ang galing niyang parang she's a natural politician if you ask me. Hindi niya lang maybe she doesn't recognize it yet. I hope, Or I hope so hindi. I hope so hindi. Hindi siya Bakit? siya lumakbo. Alam ko na. Bakit? She's an athlete eh. Tapos nakita ko sa kanya medyo hindi siya corrupted by by bad things. Eh. Hindi siya corrupted. I firmly believe na sobrang like evil ang politics. Especially in this country, evil siya. Oh. And if Alex Ayala, a very, 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 very nice kid, diba? Nice bata. Diba? And very smart and a natural politician. Diba? Maayos pinalaki, gandang bata, like maayos morals niya, etc. I hope na hindi siya pumasok ng politics kasi if he will stand on something, she'll get corrupted. He will stand on something that is good. He will make enemies. If he doesn't want to make enemies, if you wanna be a friend of everyone, he needs to she needs to be she needs to compromise, diba? No. So kawawa siya, you have no other options eh sa politics sa Pilipinas eh. If you wanna stand on something that is good, you will create enemies. You will create many enemies and sisirain nila yung bait at baka patayin ka nila, etc. Or sirain nila everything about you. Or be a friend of everyone and be corrupted like everyone. So sana hindi. So, kasi ang naisip ko minsan kasi kasi si Manny Pacquiao, 'di ba? Pumasok siya sa politics. But unfortunately, parang he didn't have that that natural gift as a politician eh. Although he's very popular, but I think parang nangihinayang ako na if only he had half of what Alex Ayala's abilities to speak, diba? He could have made a difference. I don't know, but that's a hypothetical. Maybe I don't know if you wanna say something about that. Pa. Si Manny, I think I voted for him. Pero as president? No. Pero I once voted for him as senator. Okay. Anyway, let's go back to our topic. Kasi yung crime, it's let's go since kanina nabanggit mo. I wanna circle back dun sa what you call this, yung mga bata na delinquents, 'di ba? Na mga sa Davao yung sinasabi mo kanina. And we just had the Tacloban school shooting. Unfortunately, it's a heartbreaking event. And sa totoo lang, hindi ko kulang na kulang ako sa coverage
ng gravity. Madaming coverage sa media about it, but I don't think the gravity of the event was fully expressed doon sa mga nag-cover noon of how devastating that kind of event is to our society. And ang nangyari kasi almost instantly naging politicized pa nga eh, 'di ba? Ang nangyari, away ni Kiko at saka ni Robin agad yung, 'di ba? Parang naging DDS at saka versus Pink na naman, Yung problema instead sa of yung thinking problema of the kasi ng kids. mga kay Kiko is he doesn't want to accept na he was wrong. He is wrong Actually, sa I agree with you with that. Oh. he is wrong like if it I mean it's in a Christian viewpoint kasi is ano ba sinabi ng Panginoon kung kailan ka pwedeng pumunta ng impyerno? Ano? Kailan kasi ang Panginoon, ang mga bata, hindi niya pinupunta ng impyerno pag namatay. Let's just Mm. talk about spiritually, biblically mo. Biblically, let's talk about biblically. Okay. Ang sabi ng Panginoon, yung mga hindi ko bibigay sa yung verse na right now, pero I'm pretty sure sa pagdating sa ganyan is sabi ng Panginoon is hindi niya idadalhin yung mga batang namatay, especially mga sanggol, toddlers, yung mga pag namatay sila, diretso sila lang because God loves them kasi innocent pa sila eh. Kailan ang isang tao pwede na pumunta ng impyerno pag namatay siya tapos hindi siya nagsisi sa kanya-kanyang kasalanan di naniwala kay Kristo is pag alam niya na kung anong tama at mali. Pag alam niya ng tama at mali. If God can send, kaya I mean, a 15 years old, 14 years old, 13 years old, they know what is right and wrong. Naglilihim na nga yun eh. Naglilihim na nga nila kasi alam nila mali yung gagawin nila eh. They know what is right and wrong. So if God can put those people sa hell at masunog doon Yeah. habang buhay, that's a spiritual judgment, diba? Justice yan sa spiritual judgment ng Panginoon. So I think it's safe to say na we can lower the age of criminal liability kasi alam na ng mga bata yung mali. For me, for heinous crime lang. For heinous crime. Petty crime siguro pwedeng pagbigyan. Pag nangnakaw yung bata, 18 pababa, huwag nyo lang kasuhan, bata yan. Like, 18 pababa, like, you don't need to destroy that kid's life forever just because he stole 3,000 pesos. Diba? Or he stole a wallet, stole a cellphone. You just Yeah. I agree. siguro pag bigyan nyo ng community service, pero if that kid knows, wala namang bata na 13, 14 years old na hindi nila alam na bawal pumatay. Lahat yan sila alam nila mali ang pagpatay. Alam nila kasalanan ng pagpatay. Alam nila bawal ang pagpatay. Alam din nila na bawal mang-rape. Alam nila kasalanan ng mang-rape. Hindi naman sila like toddlers or mga isip bata dyan. Like most of them, like all 99.9% of 13 years old, alam di ba sa mga autistic and may Down syndrome na bata. But 13, 14, 15, We've all been young too. 'Di ba? Naranasan naman natin 'yan eh. 'Di ba? Naranasan natin unless yung experience mo nung bata ka is alam natin no na tama't mali. No? we can speak on if heinous crime, based on our own crime experience. like rape, murder, Yeah. heinous crime like rape, murder, kawawa naman yung pamilya ng biktima, yung biktima itself if hindi natin bibigyan ng justice just because bata. Just because he's under 15 years old. Kawawa naman. So criminal age of we can just say Yes. if kaya gawa ng paraan, age of criminal liability for heinous crimes only. Lower it. Pero petty crimes, Actually, I agree with that. Kasi paninilip, catcalling, like pambabastos, or ganyan. calling, pagnanakaw, snatching, or Heinous crimes. nahulihan ng paraphernalia or like possession of drugs na hindi naman ganun karami. Siguro,
let's give the underage a second chance to change. Pero heinous crime, like sobrang brutal. Like kasi etong undercurrent laws right now dun sa ito real world scenario dun sa Tacloban nga ah yung dalawang batang yon was were tawag dito yung isa yung 14 years old siya yung madaming napatay siya yung talagang namaril ng namaril the 15-year-old isa lang yung naiputok niya, malamang sala pa yun, malamang wala siyang napatay, 'di ba? And then under the law, yung 15 years old, siya yung talagang makakasuhan. Ang mangyayari doon sa hindi ko alam kung ano mangyayari, kung ano magiging desisyon ng judge. Pero one of the things na pwedeng mangyari doon sa 14-year-old is uh, rehabilitate siya for at least 1 year. Tapos pag naging okay ang rating sa kanya doon, Alayain nagpakabait siya. siya ng todo, pwede siyang palayain. 'Di ba that would be And I'll kill him. And sa ano I'll ng kill ginawa niya, sa gravity ng ginawa niya, 'di ba? and That I'll should kill not that be in kid the if ako yung option. magulang. If ako Kaya ang nga magulang eh. ng bata, I'll kill him. Hintayin ko pag 'Di ba? palalabasin niya, papatay yung bata. Ako din, I mean, sa totoo lang, I, 'di I ba? know myself, if you touch my kid, you end the life of my kid. Pagkatapos, kahit bata ka pa, tapos hindi ko magiging makukuha yung hustisya, I'll put the justice in my hands. Like, pinatay mo yung anak ko Kasi pagkatapos nalaya ka that lang din bata. ang priority dapat kasi yung justice eh. Yung, okay kasi ang nabasa ko diyan parang the law yung mga ang pinaprioritize ng lalo na sa kulungan would be yung rehabilitation, yung pero kasama dun yung ano eh, yung what do you call this? Yung parang retribution and then two others. 'Di ba? Para sa akin pinaka-importante yung retribution eh. Parang, okay, kasi ganito, ang tingin ko, kasi parang sasabihin, we need to compromise kasi bata. Dude, yung kulong, yun na yung compromise. Yun na yun. Yun na yung compromise. 'Di ba? Kung walang justice system, papatayin na talaga kita. The fact na ikukulong ka, yun yung compromise. Tapos sasabihin mo, tatanggalin mo rin yun. Yeah, that is an Sa abomination tingin of ko, justice. we should lower the age of criminality siguro sa 12 or 13. For heinous crimes, 'di ba? Heinous crimes. Oo, kasi Kasi if napaka-unacceptable nun. sabihin nila if Oo nga doon eh. sobrang daming teenager na makukulong, so be it. I mean, so be it. Ibig sabihin, like, so kung ayaw nyo makulong mga anak nyo, raise them well. Raise them well. May sasabi ni tawag dito, kailangan daw ikulong yung magulang. What do you say about that? Kasi parang sa akin hindi rin ako masyadong ano diyan eh. Meron talaga kasing mga masasamang tao na bata, 'di ba? Paano kung talagang masama yung bata, sinasabihan ka ng magulang tapos hindi nakikinig. Pero of course, you need also to check. Pero automatically na kailangang maano yung magulang. What do you think about that? Honestly, hati ako dyan. Hati ako dyan. Ano? Kasi, if hindi kaya, so, kung ayaw nyo na parusahan yung bata, sige, parusahan natin yung magulang. Ayaw nyo parusahan yung bata eh. Ayaw paano kung yung magulang hindi naman siya yung 15 years old nagkahasa, pagkatapos hindi pwedeng parusahan yung bata, yung magulang parusahan natin. Yung napalaki ng maayos. Let's say ganito. Let's say yung magulang niya yung magulang niya parang let's say matanda na tapos ang impluwensya niya talaga is maybe barkada. Yung magulang is not really alam mo yun, kahit anong sabi, hindi naman na Somehow hindi you failed as a pinapakinggan, parent. 'di ba? I mean, somehow you failed as a parent. In my Oo. opinion, if somehow you failed as a parent, if nanggahasa yung anak mo, somehow you failed as a parent. If hindi kung ang batas, hindi kaya parusahan yung anak mo,
tas ikaw is paparusahan ng batas. For example, may batas na gano'n. Okay. And for example lang, gano'n nangyari. If hindi Oo. parusahan yung bata, paparusahan yung magulang. And yung parusa na yon is not because ikaw yung gumawa ng crime. Ang parusa siguro na yon is because you failed as a parent. You failed as a parent na ba't naging ganyan yung anak mo. So, mangyayari, if ganyan yung magiging batas, if for example lang merong batas na ganyan, it will force or teach the parents na maging stricto is and maging super stricto siya, mamalo na rin kayo ng mga anak niyo, disiplinahin niyo kasi pag hindi niyo disiplina yung mga anak niyo, kayo makukulong. So sama-sama, if mangyari yan, if Kaso pinagbabawal nga din lang yung pamamalo eh, di ba? Yung iba, di ano ba? yun, dininay ni Duterte yan. Dininay ni Duterte yan, di ba? Corporal, trinay ni Risa yan, kaya ayaw ko talaga sa left eh. Oo. Sinisira nila ang idea ng family and how should Christian raise their parents. Sabi mo si Risa, naglagay ng bill na anti-palo law. It's, ano Oh. eh, it's like, ayaw mo parusahan yung bata ng 15 pababa. Wala silang hindi sila pwedeng criminally charged pag 15-year-old pababa. Hindi din sa pwedeng paluin. So you want to raise a community na batang never Menace. na, batang never pinalo. Siya batang hindi pwedeng ikulong. That kind of mixture is dangerous. Hindi mo pinalo, hindi mo pwede ikulong. So they can do anything they want, di ba? So for me, I hope sana hindi na siya manalo next election. I don't like her. Gusto nga may gusto nga presidente pa yun eh. Mga nangungulit, 'di ba? So, but etong si ako hindi ko rin gusto si Risa kasi progressive siya eh. Ayoko sa mga Hindi woke niya talaga. ayaw ko kay Sara Okay. eh. Hindi niya ayaw kay Sara. Progressive siya konti. Don't Actually, like it. totoo. Sinasabi ko 'yan. 'Di ba si Robin Padilla nga sinasabi ko left ano rin yan. Pinagtatawanan nila ako eh. Tapos ngayon inamin ni Robin Padilla. Progressive siya na progressive si Sara. I don't like it. I don't like. Baka hindi ko nga siya iboto. Baka di ko siya iboto. I hope Talaga? someone. Baka. Kasi pro-zombie bill siya eh. Oo nga eh, 'di ba? Sabi niya Eh ipapasa niya. Sabi niya ipapasa niya sa Zombie bill. So I might not vote for. Maybe. actually, Baka hindi daw. mm, Pero titiyan ko. Yun na naman yung ayaw ko sa kanya. yun Yun lang. na yung most na pinakadahilan ko ba't di ko siya iboboto. If Eto, magbago siya, sabihin niya like I will see her na sabihin niya I will not sign the Sogi bill if may ilagay sa akin. Then maybe I will vote for her. Pero kung sabihin niya pro talaga yung Sogi bill and it will not change, I will not vote for her. Raffy Tulfo. I Hindi na think, ako vote for her. di mo boboto sa Raffy Tulfo? Bakit? He failed me already. How? He failed Saan? me already. Kita mo nangyari na yung sa mga skandalo ngayon sa sa nadawit yung pangalan niya. Tapos sobrang ano pa niya, sobrang against pa siya dun sa Marines. Na nagsasabi, nagpo-point fingers nga, sila nga nagpadala ng pere. Pero ayaw niya, sinasabi niya na nagisinungaling yung mga Marines niya, pinipigilan pa niya magsalita sa Senate. So, I think, my opinion is not really all I thought na talagang love niya ang country, mahal niya ang bansa, mahal niya ang mga tao, etc. And hindi niya nakita ko nung namuno na siya. So I might not vote for him. Oh, well, kasi ako parang kasi hindi ko gusto yung mga progressives. Ayoko rin hindi ko gusto yung Duterte, di ba? Hindi ko rin gusto eh kasi masyadong like what you said yung mga sinabi mo rin kanina na hindi mo gusto sa kanila. So
I'm more on kung Rafi Tulfo, mas Rafi Tulfo ako. But and Progressive din siya eh. bakit? Progressive din siya. Progressive din siya. Progressive din siya eh. Kasi Hindi masyado. hindi, I don't think napatunayan ko yan. Isang bakla binugbog ang babae. Sa Rafi Tulfo in action. Kasi nag-away sila sa bar. Bakla, like, sobrang laking bakla. Talaga binugbog sino yung si babae. Aura? Si Aura ba 'yan? Hindi, Hindi, iba malaking pa. bakla sa Rafi Tulfo in action. Yung bakla, binugbog yung babae kasi napikon siya doon sa babae kung ano-anong ginagawa. Kasi may binato ng maliit na ice. Talaga, Binato, di ko napanood 'yun. napanood ko yan, binato ng malaki na ice, yung parang naglaro-laro sila, natamaan yung bading. So yung bading nagalit na sa bumato ng ice. Hindi naman Oo. nasaktan. Ginawa niya, binugbog niya ang babae. Oh. Eh, lalaki yun eh. Dapat Oo. si Rafi Tulfo in action. Pa, di ba, pag na babae, dapat pinaprotektahan niya, di ba? Mm. Nagkataon na nakita niya bakla. And he knows na pwedeng mabash siya ng mga bakla if kakampihan niya babae. Pinagbati lang niya. Sinabihan pa kanya ng babae na ganyan-ganyan. Eh, kung lalaki yun, hindi yun bakla, binugbog yung babae sa bar at magagalit yun ng gusto. So, doon ko napatunayan na tamang hinala ko, progressive siya. Ah. I would need to watch that. Pero kasi pwedeng ang nangyari doon is baka makulit din kasi yung babae, 'di ba? Kaya siya, 'di ba? Kaya makulit ka Hindi ka kasi pwede pero mamugbog ng pero babae dahil excessive. makulitan Oh, ka. Lalaki yun eh. excessive Ibig at saka sabihin, excessive 'yun na bubugbugin mo. Kung talagang ibig kung binato ka sabihin, lang, ibig 'di ba? sabihin, ang tigil niya lang sa bakla is hindi lalaki. Tingin niya doon is more on babae, kaya ganun. Parang pinagpantay niya. So, doon ko na-realize. Sabagay, kung anong year kaya 'to? Maybe it was during the height of Ah, mga woke shit na 'yan. doon ako sabi Medyo ko, malakas ang power nila noon eh. Pero ngayon nabawasan na eh. ang laki ng katawan ng bakla pag tas binugbog yung babae. Tas hindi ka mananagalit, Rafi. Akala ko ba ayaw mo siyasaktan yung babae. Bakit pag bakla yung nanakit, okay lang. Like hindi man niya pinahiya, hindi man niya pinagalitan. Nagbati lang niya, tama na yan. Basta, so I think is progressive siya. Okay, okay, okay. Nakita ko naman siya ng mga ng mga okay naman na about dun sa Marines, it's I think ang punto naman niya doon is hindi parang ang dating parang nagagamit kasi yung mga Marines kasi ganito at the end of the day, itong mga Marines na 'to, mga bataan talaga ni ni Saldico. So malamang meron talaga silang alam, 'di ba? Pero ang nangyayari, ang dating kasi even to me, so malamang madami sa mga sinasabi nila may katotohanan din talaga eh. Those need to be revisited at one point. Yun nga lang, it's yung climate kasi ngayon politically is too masyadong mainit for politics and yung mga Marines maaring nagagamit nung kampo ni na Defensor, ni na Marcoleta, mga ng mga pro Duterte. And I think that's what he's trying to point out. Parang wag ka dapat Halata ganito. masyado eh. Halata masyado for me na stopping it. Like, it's not it's not the same Rafi Tulfo na galit sa corrupt nung tumatakbo pa siya eh. Pag merong skandalo, ganyan, gustong-gusto niyang kinakailangan malaman niya kung sino may gawa. Hindi. Ngayon, hindi na eh. Parang mas nangyari is parang gusto nilang kalimutan yung issue na nangyari. Saan napunta? Sobrang laking pera na. Saan napunta yun? Okay. Hindi pa. Yung sa flood control, sobrang saan napunta yun? Eh, kinakailangan yung managot doon, diba? Mm. So, Yun talaga. I think ang nangyayari kasi tingin ko dun sa about the billions yun eh. Billions yun. Pagkatapos ang focus natin yung 150 million ba yun? Yung kay Sarah. yung kay Sarah. Presidential fund. Well, But but then again, parang ano yan eh. Well, yes, tama, may point naman yun. Pero I think the impeachment is way more than just that.
than just money figures. And also, we can do both. 'Di ba? Hindi naman na ibig sabihin nun kakalimutan Yeah, na yung flood problema we're control. not doing both. Ang problema we're not doing both. Ang nangyayari na babako na sa limot yung confidential, yung flood control. We are obviously we are not doing both. So, I mean, if the trial si Sarah, kinakailangan, gusto ko na sana makita kung sino talaga yung kinakailangan. Meron ng Marines na nagkasabi na ganito, ganyan, kung sino. Kinakailangan din may Yeah, imbestiga. well, I agree with that. Yung mga pinagsasabi ng mga Marines doon, kailangan mabusisi din talaga 'yon, 'di ba? Tama naman 'yon. Ako kasi kahit sabihin mong biased sila doon sa ano, let's say ang dating talaga bias kasi kasama siya ni Mike Defensor, 'di ba? And kumbaga mukhang they took sides eh. I don't know what happened to them, but at the end of the day, ano 'yan, biased man sila o hindi, kailangang tingnan pa rin kung ano yung mga sinasabi nila. Ang And problema nga kasi mm. tama yung pangalan ng Tulfo. I'm not saying they did it, pero nadamay, like, sinasabi, may mga witness na nagsasabi na kasama siya sa nakatanggap Doon na. sa ano, may isang restaurant Ah, na sa Tomas Morato, 'di ba? Ang isang CD lang kasi doon is kaya napaghihinalaan na nagagamit tong mga Marines na 'to is because merong yung mga itinuturo nila parang tsaka, mga kalaban nila. I will never trust the person na meron double life. Like they pretend to be this person in front of camera and they are different kind of person outside of camera. Cyber libel ako so hindi ko sasabihin kung sino, pero I don't trust people na dalawang persona, if especially is politician ka. Like for example, Duterte, he's like that eh. Like that, I will kill the criminals. Yun yung nangyari. Like, may pagkababaero din siya. Hindi naman siya nagpe-pretend na hindi siya babaero. So, I mean, he joke around, like, misogynist, etc. Pero paano, you see kung ano nakikita mo, yun eh. Oo. Problema kasi may ibang mga politicians, they pretend that they love the people. They pretend that they're family man. They pretend that they will never use bad money. Pero hindi. Yung nangyayari is, nalalaman pala ng lahat na bumibili pala siya meron palang isang taong to na bumibili pala ng prostitute. Mm. Ang laki pa ng bayad. You claim to be a family man, tapos you're paying like sex workers. Like, how can I trust you na you will not steal sa money ng bansa? If you can pretend to be a family man, good family man, na mahal mo asawa mo, na never kang gagawa pagkatapos nag-end up pala meron ka pala secret life that you're buying some high-level prostitutes and nagbibigay ka ng tip na sobrang lalaki. How can I believe that you're not stealing sa pera ng bansa? Okay. I get it. It's fair. It's fair yung sinasabi mo. It's fair to If you can lie sa asawa mo and pretend, if you can lie sa mga nanonood, that you love your wife, that you're a family man, that you're this, that you're like that, and like end up na may mga proof, may mga testimonies sa mga sex worker na you have this secret life. And malaking red what's flag your sa'yo yun. what's your guarantee? What's your guarantee that you will not steal money from me? From my tax? If merong billions na andyan, tapos wala na around 2 million sa'yo. So, that's a red flag. Okay. Especially meron kang double face, double life. Like, you pretend to be morally superior, especially yung show mo is morally superior ka, yumak. Pag merong mga babae nagsusumbong na nagnandaya, yung for example, may babae na nagsumbong na ganito, nag-cheat yung asawa niya, grabe kunyari, ako yun, grabe ko ipahiya sa national TV, kulang na mag-suicide yung mga tao, mga lalaki na nag-cheat sa asawa nila.
then we after doing all of that, after virtue having a virtue signaling career, like all your career ko is virtue signaling, telling everybody how to treat their wife, how to treat their partners, how to treat that, how to do this, and you will end up na mag-end up na malalaman ng buong mundo, ng buong Pilipinos na I am buying sex workers, paying hundreds of thousands to these sex workers. Like, if you can pretend and you can lie about that thing, why you will not lie on billions of pesos of money, di ba? Okay. Well, it's fair to Diba? think that. But Sure. the thing with, I don't know. Kasi hindi mo naman Diba? pinangalanan eh. Okay. Diba? Diba? Uh, I mean, kasi tumitingin na ako sa mga lahat. Eh. Pero there's proof eh. Meron mga picture na kasama ko yung mga babae, may pictures eh. Hindi lang hindi lang accusation, may pictures, may proof eh. well, Meron din mga testimony ng mga prostitutes mismo na binabla item ako eh. Na ako yun eh. So, like, if you can pretend, like, I voted for that guy. Pero if you can, I voted for that because I voted for a family man. I voted for someone who have morals. I voted for an idealistic so you were sold person. to that image na yun Yeah, ang kailangan mo. I voted for that image. I didn't vote for I someone see. someone buying like paying sex workers, high level sex worker 200K. Like, I didn't vote for that. Well, ito here's the thing naman. Ang kasi okay, sabihin na natin si Rafi Tulfo. Ang hirap kasi gawin nito if you're not Hindi gonna ko say. sinabi si Rafi. Oh, hindi ko. Hindi ko Oh, sinabi si yeah. Rafi. Well, I don't think he's gonna do I think he's okay with this. Okay. Ano naman siya? Yeah, man. Tawag Man, dito. it's not Rafi and Tito. Hindi si Rafi. Pero, Oh, pero like, I saw him I saw him file a libel case against a vlogger na nagsalita against his show. Eh. I saw it. oh. So that's why I Yaman will. namin yan. Sige, Uh, sige. that's that's why I'm very, 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 very careful. Yeah. Okay, okay. Okay, I see, I see. Kasi ako, actually kaibigan ko yung yung, to be completely honest with you, kaibigan ko yung isang vlogger niya na yung kaaway nung nung vlogger na yun, kaibigan ko yun. And, I was able to meet, Tulfo, Raffy Tulfo, and, I saw the yung hindi yung wala sa camera, and, he won me. He won me. I'd be honest. Ano siya? It's yung I think he's genuine, but of course, let's say yung mga chismis sa kanya tungkol sa babae, it might be his parang I don't know, maybe yun yung bisyo na talaga na hindi niya mag-give up or what. But, kasi yun naman yung naririnig natin eh. Nakikita lang naman natin sa mga balita yan eh. Brother, ano pala, speaking of may private ako bukas sa 4 a.m. Kailangan ako. Oo nga. Actually, I was about to ask you Let's do it again. Medyo nag-enjoy pagkwentuhan sa'yo. Oo nga Let's eh. talk. Oo nga eh. So, let's complete let's finish this this episode. Do you have a final message for tonight? Doon kay Tulfo naman, siguro I'm looking to see kung let's say kung matutuloy yung accusations ng mga ng mga Marines, kailangan tingnan din talaga 'yon, 'di ba? Okay sa akin 'yon. Kung guilty siya, edi kailangan parusahan, 'di ba? So, but right now nandun ako about Tulfo and the Marines accusations. Okay, so yun, champ.
Thank you so much. Ah, This is an honor. Sobrang ganda ng mga kwento mo, and hopefully merong mga naliwanagan sa mga sa mga kasi it's very rare that at least for me yung mga yung mga Duterte supporters get to speak the things that you said. And alam mo yun, again, for me, you are a very admirable guy, 'di ba? And a good citizen, a patriot, and yun, and a good representative as good as it gets to a regular citizen na Duterte supporter. Do you have anything else to say for tonight? ano, ano lang, mas hindi siguro mako-consider na like pro Duterte like BDS or PING, etc. I'm just Yeah. pro Uh-huh. pro democracy. Like, Okay. yeah. All right. Then democracy, then ano kaya like, oh, gusto ko tayo nag-usap tayo. We will have a good conversations about political opinion, mag-usap tayo without insulting each other. And sana mag-create ng culture na ganito. Kasi at the end of the day, it's just politics. So, just politics, and these people doesn't even know we exist. Hindi yan alam na nag-exist tayo. So, huwag tayong like, magsiraan ng friendship ng bawat isa. Huwag tayo Mm. like mag-burn ng bridges sa mga bridge na sobrang tagal natin tinayo dahil lang sa political opinions. And let's just have a decent conversation every single time. Okay. Are you open to ano, let's say we have kasi actually itong show na to mga multiple guests actually usually dito na merong mga magkakaibang differing opinions. Are you open to participating in that? Kung pwede ka lang because I know you're a very busy man with your training Sure. and Sige, all. message lang kita. Pero sana yung respectful. Ito, like, ayoko, Oh yeah, malas yeah. ko siya I'll make pag, sure of that. I'll make sure of na, that. Ako naman ng kasi, ano. pag nasimulan kasi ako ng, like, yung trash talkan, medyo ano din ako, ano naman. Ano din ako, mahilig din ako makasal. Suntukan na lang, no? Mahilig din ako makasal pag nasal ako. Gano'n. Hindi, basta I'll find basta I'll take care of that. Okay? So, again, thank you so much. Thank you Sige so boss, much matulog and na, maaga pa bukas. yes, yes, yes. Go and take your rest, champ. Salamat. Salamat sir, thank you so much. Nice talking. Sige. Bye. Bye-bye.